Tungkol po dun sa pagtaas ng sahod ng mga domestic workers, hindi lang po yun sa Saudi Arabia or hindi lang po yun sa bansang Middle East. Lahat po, basta isa kang Filipino domestic workers. Kaso ang problema po, bansang Bahrain, Saudi Arabia, parang tumututol sila sa pagtaas ng sahod ng mga Filipino domestic workers. Kasi daw mataas, hindi nila kayang ibigay yung sahod na yon sa isang Filipino domestic workers. Kamakailan guys, naglabas ang Saudi Arabia ng mga plano nila, yung konting pagbabago. Plano pa lang naman nila to. Kung halimbawa na matupad or masunod yung gusto ng Pilipinas na maging $500 ang sahod ng mga Filipino domestic workers, merong konting pagbabago para sa recruitment ng mga overseas Filipino workers. Domestic workers man yan o kaya skilled workers. Hindi po natin alam kung talagang totoo yung sinasabi nila na temporary stop muna or suspended muna ang pag-hire ng mga domestic workers dahil nga sa biglaang desisyon ng Pilipinas na itaas ang sahod ng mga domestic workers. Kung totoo sa inyong $100 na itataas ng inyong sweldo, kulang pa yun. Bakit? Kasi yung trabaho nyo sobra-sobra. Minsan hindi rin nagbibigay ng end of service si employer. Tapos minsan lahat ng mga personal needs nyo, tulad ng pagkain nyo, gamit nyo sa banyo, lahat yun binibili nyo, pati wifi binabayaran nyo. Ang problema lang kasi malaki or mataas maningil ang mga agency sa Pilipinas. Kaya medyo namamahalan siguro ang mga employer. Pero tungkol dun sa pagtaas ng sahod nyo, dapat lang na itaas ang sahod nyo. Itaas ang sahod nyo, ibaba yung bayad nila sa agency para hindi ganun ang trato nila sa inyo. Karamihan pa sa inyo, hindi binibigay ng employer yung vacation pay. Tulad ngayon, meron kaming hawak na kaso. Yung isa, 10 taon. Yung isa naman, 7 taon. Hanggang ngayon, hindi pa pinapawi ng kanyang employer. So medyo nahihirapan tayo sa case na to. Pero ginagawa pa rin natin mag-follow up sa DMW para mapauwi ang ating kababayan. Itong 10 taon na ito is 7 buwan na hindi pinasahod. Yung 7 taon naman, halos 1 taon siyang hindi pinasahod. Wala itong mga bakasyon, hindi sila nakapagbakasyon. So dapat ibigay ni employer ang kanilang vacation pay. Yung plane ticket nila na hindi ginamit, dapat bayaran niya yun. So dapat hindi na magulat ang employer na kailangang itaas ang sahod ng mga Filipino domestic workers. Kasi kung tutuusin yung $100 kung sa kanila yun is maliit na. Ang opinion ko lang, para sa akin lang, taasan ang sahod ng mga domestic workers, babaan ang bayad sa mga recruitment agency. Ang dapat dyan, magkaisa ang mga Filipino domestic workers. Opinion ko lamang yun guys ha. Pero minsan nakakatanggap tayo ng mga negatibong komento. Imbis na suportahan nila yung kapwa nila Pilipino dahil inaabuso or hindi nila nakukuha yung karapatan nila, parang baliktad ang nangyayari. Parang kumakampi pa sila sa ibang lahi. Hindi naman lahat ng mga Pilipino, pero kadalasan kasi nakaka-receive tayo ng mga negatibong komento. Tulad ng sinasabi nila, kung ayaw mong maabuso, di wag kang mag-apply ng trabahong domestic workers. Kung ayaw mong malihit ang sahod mo, wag kang mag-apply, wag kang magtrabaho, wag kang mag-abroad. So dapat yung mga ganung bagay, hindi dapat natin sinasabi. Parang mag-advise tayo ng medyo nakakagaan sa loob nila. Kasi hindi naman sila mag-abroad or hindi naman sila alis ng bansang Pilipinas kung meron talaga silang trabaho sa Pilipinas.